Dumating na nga ang araw na pinakakinakatakutan nitong si Annalyn ang makasama sa isang bahay itong si Don Carlos. Tiyak na hindi sila lalong magkakasundo nito dahil magkakaiba ang kanilang ugali. At itong si Don Carlos ay lilitaw ang Osi nga ito at gusto laging malalaman kung saan nagtutungo ang ina ni Annalyn. Tinabaga kinokontrol niya ang lahat ng galaw nitong si Lynette. Ayaw nito na magkita silang muli nitong si RJ at ayaw na ayaw rin niya na laging dinadahilan ang tungkol kay Annalyn. Lungkot si Lynette sa mga nangyayari, lalo't hindi ganun ang kanyang expectation dito kay Carlos. Tila nawawala na siya ng kalayaan na mag-decide para sa kanyang sarili at tila wala itong tiwala sa kanya. Samantala, hindi nga pumayag itong si RJ sa pakikisuyo ni Moira na wag nang ituloy ang naturang annulment. Sinabi nito na wala nang saysay para makasama nga itong si Moira at sa ayaw at sa gusto ni Moira ay matutuloy ang naturang annulment. Launan nga ay nakuha ni RJ ang kanyang gusto na mapawalang bisa nga ang annulment nitong si Moira. Kaya naman, tuwang-tuwa ngayon itong si Giselle at sa wakas, natapos na rin ang kanyang ugnayan dito kay Moira na matagal na rin niyang ginustong mangyari. At ngayon, nawala na nga sa kanilang landas ang pagmumukha nitong si Moira. Samantala, ginagawa ng paraan ng abogado nitong si RJ kung paano mabawi ang naturang effects dito kay Moira dahil nga sa pilitang kinuha ito at ebidenta ng walang kamalimalay itong si RJ. Hanapan nga niya ng butas ito dahil nung mga panahong pinirmahan niya ang SPA ay may memory loss nga siya. Kahit ngayong bumalik na ang kanyang alaala, nakita na niyang maraming dahilan kung bakit hindi pwede at hindi dapat mangyari iyon. Isa pa, ay alam na niya na anak niya si Zoe at si Moira nga ay nagtaksil din sa kanya sapagkat ang anak ni Moira ay anak niya ito sa ibang lalaki at nalaman pa niya na anak nga ito ni Carlos. Kalaunan, nakasuhan nga itong si Moira dahil sa mga ginawa niya dahil sa pagtulak kay RJ. Napuno na nga si RJ dito dahil ayaw nitong tumigil sa panggugulo sa buhay nila. Bukod pa roon, nalaman din ni RJ ang tungkol sa inutos niya kay Balahadja nang tangkain niyang patayin ang buhay nitong si Doc Javier. Siya pala ang punot dulo ng lahat kung bakit muntik nang mamatay itong si Carlos dahil sa kagustuhan niya na mapaligpit si Doc Javier dahil nga napag-alaman niya na itong si Doc Javier ay may nalalaman tungkol sa katauhan ni Zoe at ang kaugnayan nito tungkol kay Carlos. Dahil nga nagsumbong itong si Balahadja kay Doc RJ kaya abot langit ang galit ni RJ sa asawa niya. Sinira nito ang buhay niya. Nais nitong magbayad sa lahat-lahat ng mga ginawa nito sa kanya. Kinamagahan, ikinagulat nga ni Moira ang biglang pagdating ng mga kapulisan sa kanyang bahay. Hinahanap ito si Moira. At may dala nga itong warrant of arrest. Sumigaw si Moira at sinabing wala siyang ginawang kasalanan. Ngunit sinabi ng pulis na sa presento na lang siya magpapaliwanag at may karapatan din siyang manahimik at kumuha ng abogado para ipagtanggol ang kanyang sarili. Samantala, nung malaman nga ni Zoe ang ginawa ni RJ sa kanyang ina, agad nitong pinuntahan itong si RJ para magmakaawa. Sinabi nitong parang awa na daw niya, huwag daw niya ituloy ang naturang kaso para sa kanyang ina. Alang-alang daw sa kanya, subalit sinabi ni RJ na sa pagkakataong ito ay hindi na pwede na lagi na lamang kinukonsinti ni Zoe ang kanyang ina. Kailangan managot sa batas itong si Moira dahil kung hindi mangyayari yun ay patuloy pa rin itong gagawa ng kasamaan at hindi matatahimik ang kanilang mga mundo. Umiiyak si Zoe at inaalala niya ang kanyang sarili maging ang kanyang ina. Kung anong buhay ang naghihintay sa kanya ngayong wala na nga si Moira sa kanyang tabi na laging nagdidikta sa kanya. At ngayon ding may asawa na nga itong si Doc Carlos na kanyang tunay na ama. Sinabi naman ni RJ sa kanya na huwag siyang mag-alala kahit naman daw hindi siya totoong anak ni RJ ay napamahal na siya sa kanya
Kaya hindi niya ito pababayaan ngayong hindi na niya makakasama itong si Moira at ang kanyang ama ay may asawa na ngang iba.